Grabe, napakatahimik pala nito kahit 5 meters, nasa 51 decibels lang yung kanyang ingay. Hindi makakaistorbo ng kapitbahay. So ay mga kamantek, dumating na nga yung inaantay kong Pilking PK23i Inverter Silent Generator. So unbox muna natin at titingnan natin kung ano yung nasa loob niya. So once sa pagbukas mo ng box, meron siyang manual. So ito yung manual niya para magamit mo siya at mag-guide ka. At meron siyang free t-shirt, napakaganda, salamat sir. At meron siyang mga panel, pangtanggal ng spark plug at adapter. Ito na yung unit na Pilking PK23i, meron siyang bigat na 20 kilos. Kung titingnan mo yung unit, napakaganda talaga, lalong-lalo na sa personal. Kasi nga, napaka-solid ng pagkakagawa nito. Yung plastic niya is napakatibay, napaka-elegant ng datingan. Para sa akin is napaka-forma talaga. Yung combination ng kulay na black and yellow at saka may red din. Sulit na sulit talaga sa 28,500 na presyo. Napakaganda talaga nito. Kung makikita mo at masusubukan mo siya at mararanasan mo yung mga features niya, talagang sasabihin mo na sulit at talagang hindi ka magsisisi pag binili mo yung Pilking PK23i Inverter Silent Generator na to. So ngayon, i-review natin to, ipapakita ko sa inyo yung mga specifications niya at susubukan natin mamaya. So yun nga mga kamantek, may ipapakilala ko sa inyo yung napakabangis na generator. So hindi lang to basta generator kasi nga sobrang tipid nito sa gasolina. So isipin mo na lang 0.4 liters per hour. Yes mga kamantek, 0.4 liters lang per hour. So, ibig sabihin lang sa 1 litro ng gasolina is pwede ka na gumamit itong generator ng 2 hours mahigit. Yes mga kamantek, sobrang tipid talaga nitong ating gasoline inverter type generator. At bukod doon, kaya rin niya umabot ng up to 12 hours depende sa load. Okay? So, halimbawa, ginamit mo yung generator na to, 25% or 50% load, kaya niya umabot ng up to 12 hours. Yung ibang generator kasi hanggang 4 hours lang or hanggang 6 hours, tapos papahinga nila, papatayin, saka naman gagamitin. Itong ating Pilking PK23i is kaya niya dire-diretso, continuous running siya up to 12 hours. Basta nasa 50% load yung ilalagay natin ditong mga appliances. At bukod doon, hindi doon natatapos yung pinakamabangis na feature niya. May isa pa siyang feature na magugustuhan nyo talaga. So pag sinabing generator, yung pumapasok sa isip ng mga tao is maingay daw, nakakaistorbo. Pero itong ating Pilking PK23i na inverter type gasoline generator is hindi siya maingay. Silent type siya na generator. So paano ko nasabing tahimik itong generator na to? So nasabi ko siyang tahimik kasi nga sinukat ko siya ng decibel meter gamit yung cellphone. So mamaya makikita niyo yun sa video na to. Sinukat niyo yung kanyang decibel is umaabot lang ng 51 to 54. Depende kung gaano kalayo yung decibel meter dito sa generator na to. Pero isipin mo na lang, sa 51, 54 or sabihin pa natin mag 60 decibels pa yan, napakatahimik na yan compared sa 90 decibels pataas. Kasi yung karamihan na generator, lalong-lalo na yung mga conventional generator is nasa 90 decibels pataas. So pag ganun, makakabulahaw ka talaga at makakaistorbo ka ng mga kapitbahay mo once na ginagamit mo yung generator na yun, mapaumaga man or mapagabi. Pero dahil dito sa Pilking PK23i generator natin is talagang napaka-silent type niya, napakatipid niya sa gasolina at bukod doon napakalakas pa niya kasi nga meron siyang 2,000 running watts. So ngayon, isa-isay natin yung specs nitong ating Pilking PK23i na silent inverter gasoline type na generator. Unang-una, meron siyang 2,300 starting watts and meron siyang 2,000 running watts. So yun yung kanyang rated power. Kung makikita nyo yung tsura ng Pilking, napakabangis, napaka-elegante. Para sa akin, yung dating niya is napaka-forma niya. Kung makikita nyo dito nakalagay, Pilking your best choice inverter generator. From the word inverter, matipid talaga itong ating generator. At nakalagay din dito yung clean sine wave, less than 5% THD, total harmonic distortion. So ito nga pala yung ating recoil starter. Ito yung hinihila natin para mag-start itong ating generator. So dito naman sa taas makikita nyo ito yung handle grip niya. O ito yung hinahawakan natin pag bubuhatin natin itong ating generator. Then ito naman yung kanyang fuel cap. Meron ditong off and on. Okay? So on, then off. Ito naman mga kamantek yung pinaka-dashboard nitong ating generator. Kung makikita nyo dito, merong 3 ilaw. Once umilaw dito sa pinaka-unahan, ibig sabihin low oil shut off. Or pag kulang yung oil mo dito sa ating makina, automatic iilaw yan. Ito sa pinaka-kailangan na feature ng generator kasi nga once na kulang yung oil dun sa makina, automatic magsa-shut off yung ating generator. So safe na safe talaga at hindi masisira or kakatok yung makina nitong generator. Dito naman sa may ilaw sa gitna, once na umilaw yun, ibig sabihin lang overload. Mag-overload lang itong ating generator kung halimbawa lumagpas tayo sa rated power or rated watts nitong ating generator, which is 2,000 watts. At dito naman sa pangatlo, pag umilaw to sa may output, ibig sabihin lang may supply na dito sa may AC output. Okay? Dito naman makikita mo yung IntelliGauge, dito mo makita yung hertz, volts, and time. So dito sa hertz, syempre makikita mo dyan yung 60 hertz.
At dito naman sa volts, makikita mo dyan yung voltage niya which is 220 to 230 volts. At pinaka-importante din itong sa time kasi nga gagamitin mo itong basyan sa pag-change oil nitong ating generator. At dito naman sa gilid, meron ditong nakalagay na full to choke. So gagamitin mo itong full to choke, if full mo yan, hihilahin mo yan pag ganito, once na i-start mo yung generator. So ito naman yung fuel gauge natin. So i-on mo yan pag gagamitin mo yung generator. At pag ito turn up mo, i-off mo lang dito. Then meron din ditong circuit breaker, then DC circuit breaker. At ito naman yung AC output kung saan lumalabas yung 220 volts electricity. Dito naman is 12 volts DC. Meron ditong libreng nakalagay na USB port na pwede ka dito mag-charge ng phone. So dito meron din siyang parallel operating system. Pwede mo dito ikabit yung isa pang PK23i. So ikakabit mo dyan para dalawa na sila para mas malakas talaga yung generator. Ngayon dito naman, ito yung ating access ng spark plug. So once na diniinan mo yan, dito mo makikita yung spark plug niya sa loob. Ngayon halimbawa, kung magpapalit ka ng spark plug, meron siyang kasamang pangtanggal ng spark plug. Then dito naman sa may other side, nakalagay dito yung sticker ulit at syempre yung tambucho niya. So dito lalabas yung usok ng generator. Take note pala mga ka-Minetech na pag gagamit ka ng generator, mas maganda na gamitin nyo sa labas kasi nga para safe. So ngayon syempre magtatanong kayo kung mag-change oil ka, ano yung bubuksan mo dyan para makita mo kung saan mag-change oil. So kung makikita mo dito guys, itong kulay yellow na to, na cover na to, may nakalagay dyan na lock. Naka-lock tsaka unlock. Ngayon, i-unlock mo lang yan. Unlock. At pwede mo na siya tanggalin. Okay? So napakadali lang tanggalin nito kasi nga, nakakabit lang yan. At kung makikita nyo, andyan yung kanyang engine, andyan yung kanyang carburetor, at mga components. Ngayon, pag mag-change oil ka, ito yung sa change oil niya. Ito yung bubuksan mo pag mag-change oil. At ang required dito na oil na gagamitin mo is 10W30. So kahit anong oil, basta 10W30 yan, goods na goods yan dito. So ngayon mga ka-Minetech, ipapakita ko sa inyo dito na lalagyan ko siya ng oil at lalagyan ko siya ng gasolina. At subukan natin mamaya yung electric fan para sa minor testing. So ngayon lalagyan ko na siya ng oil. Para malagay mo siya, i-unlock mo muna itong lock dito. Dapat ma-unlock siya at matanggal mo yung cover. Para ma-access natin yung mismong takip mismo dun sa may paglalagyan ng oil. At gamitin natin itong funnel para pag maglalagay tayo ng oil, hindi matatapon. So ngayon tatanggalin ko muna yung takip dito, yung paglalagyan ng oil. At mga ka-Minetech pala, yung gagamitin nating langis or oil dito is dapat 10W30. So yan yung binili ko, yung Honda 40SL 10W30MA. So ngayon nilagay na natin itong funnel at huwag nyo pala kakalimutan na maglagay kayo ng kalang sa ilalim katulad nito. Nilagyan ko siya para hindi matatapon yung oil pag nilagay na natin. Then saan natin ilagay yung oil dito, make sure lang na 0.4 liter or 400 ml lang yung ilalagay nyong oil dito para hindi siya magsusobra at hindi siya matatapon pag sinaran mo na yung takip dito. Then pag nalagyan mo na ng 400 ml, okay na yan. So tanggalin mo na yung funnel. Then make sure lang na dapat mahigpit yung pagkakasara ng ating takip dito sa may langis para hindi siya matatapon. At ilagay na natin yung cover at dapat nakalock siya para hindi matatanggal pag umandar na yung generator. Ngayon naman lagyan natin siya ng gasolina, yung unleaded. At gumawa na rin pala ako ng improvised na funnel natin para hindi matatapon pag nagsalin tayo ng gasolina. So ang gagawin nyo is dapat hanggang dyan lang yung gasolina, huwag masyadong susobra kasi para hindi matapon. At isara nating mabuti yung fuel cap. Then nga pala dun sa may adapter natin na gagamitin natin para i-plug dun sa may generator is tanggalin muna natin yung tornilyo at maglagay tayo dito ng wire. Yung nilagay ko ditong wire is makapal na para pag ginamitan ko ng aircon is okay na okay at hindi siya masusunog. So ito yung ginamit kong wire, yung makapal na at binuksan ko tong tornilyo, ilalagay ko lang dito, easy lang dito mag-setup, follow nyo lang yung instruction dyan. Tapos higpitan nyo mabuti yung mga tornilyo pag binalik nyo na para safe na safe at hindi luluwag pag ginamit natin at plinag sa generator. So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano mag-start ng Pilking PK23 generator. So una, i-pull to choke muna natin. Dapat sagad dyan pag unang start natin. Then yung fuel gauge i-on natin. Dapat nakatutok dun sa may gasoline logo. At dito naman sa taas sa may fuel cuff, dapat naka-on yan. Okay? So once ma-on yan, ang gagawin natin sunod is hilahin natin itong recoil starter. So subukan natin hilahin at paandarin natin. So sa unang hila, pag wala, hilahin nyo ulit. At pag hindi pa umandar, i-half choke nyo lang. Kasi nga, napaandar ko na to kanina, kaya half choke na lang. At automatic, aandar na yan. So pakinggan nyo. Ngayon, mag-sound check na tayo. I-on natin yung echo on dito para mas tahimik siya. So napakatahimik talaga kasi nga 51 decibels lang pag 5 meters kalayo yung sound meter dun sa may generator. Ngayon subukan natin yung power output nitong ating generator. So nilagay ko na or plinag ko na yung AC adapter dito. Nilagay ko na, then meron siyang extension wire. Kung makikita nyo from adapter, ito na yung extension wire ko, napakalaki.
At ngayon, i-plug na natin yung aking electric fan na merong 50 wattage. Subukan natin kung kaya paganahin itong ating generator. So minor testing lang ito mga ka-Mindtech ha. So turn on natin yung electric fan. Kung makikita nyo, gumagana yung electric fan at yung tunog niya is same lang once na ginamit natin or plinag natin yung electric fan sa main outlet. Kung hindi siya maingay yung tunog ng motor kasi nga pure sine wave yung ating generator. Pag hindi pure sine wave yung generator, automatic maingay yung motor ng electric fan. Yan yung palatandaan ko. At mga ka-Mindtech, minor testing lang to. Abangan nyo yung susunod nating video kasi nga titestingin natin doon yung aking aircon na merong 535 wattage. So malaki yung wattage na yun. Titingnan natin, ifo-full tank natin yung generator at susubukan natin kung hanggang ilang oras tatagal yung full tank na 5.2 liters sa generator at gagamitin natin sa ating aircon. Kung makita nyo, stable na stable siya, 230 watts. Tandaan nyo, dito lumalabas yung volts, yung hertz at yung time. Kung makita nyo, yan yung hertz niya, 60 hertz. Then, syempre sa time, 0-0 pa yan kasi nga bago pa lang. Pero magkakaroon yan sa susunod na video kasi nga susubukan natin yung aircon at uubusin natin yung 5.2 liters. Napakaganda talaga nitong ating Pilking PK23i super silent generator at napakatipid at talagang napaka-safe gamitin. Yung price pala nitong ating PK23i is 28,500. So kung may budget ka, eto na yung kunin mo kasi nga kahit yung price niya is 28,500 is magagamit mo na siya ng pangmatagalan. At hindi lang sa pangmatagalan, may mga features siya na hindi mo makikita sa katulad niyang price na generator. Katulad ng umaabot ng up to 12 hours. At ang malupit pa doon is kaya niya hanggang 12 hours na hindi pinapatay or hindi pinapahinga. Kasi yung ibang generator, pag 4 hours na is papatayin at pag nakapahinga na, i-on ulit at saka gagamitin. Siya, continuous, straight, pwede mo gamitin ng up to 12 hours basta 50% yung load ng generator. At bukod doon, yung pinakamalapit is matipid talaga sa gasolina. Kasi nga, 0.4 liters lang is 1 hour na. Kung may 1 liter ka, automatic meron kang 2 hours mahigit na magagamit sa generator. At yung pinaka-pinagmamalaki niya is napaka-silent niya, napakatahimik ng generator na to. Nasa 51 to 54 decibels lang. Once na nasa 5 meters ka, yung generator tsaka yung sound meter na pangsukat, talagang napaka-silent type na hindi makakabulao ng mga kapitbahay once na ginagamit mo mapaaraw man o gabi. Dun pa lang sa feature na yon, wala ka ng talo at talagang panalo yung Pilking sa mga generator na kasing price niya. So syempre, pag bibili ka ng generator, uunahin mo yung safety, matipid, malakas, at syempre matibay. At yung feature pa niya na pinaka-the best is malakas siya. Kaya niya paandarin yung aircon, yung refrigerator, yung ilaw, yung TV, yung rice cooker, yung heater. So sa susunod kong video is ipapakita ko sa inyo na gagamitin ko tong Pilking PK23i sa aking aircon. So ano pang inaantay nyo mga ka-Mindtech, kung may budget kayo dyan at naghahanap kayo ng malupitang generator at maraming feature, halos andito na lahat. Kung gusto nyo mag-order nito is ilalagay ko dito sa screen. Magka-flash sa screen yung number kung saan kayo pwede mag-order. At ito rin yung kanilang Facebook page. I-follow nyo na lang para makita nyo dito yung iba pa nilang mga product na Pilking generators. At ito pa yung pinakamaganda mga ka-Mindtech. Kung gusto nyo bumili ng Pilking generators like PK23i or iba pang generator nila, gamitin nyo lamang yung aking code. Ito yung voucher code ko, lalabas sa screen. Gamitin nyo lamang yan, banggitin nyo lang yan dun sa mismong kukontakin nyo. Banggitin nyo yung aking voucher code para magkaroon kayo ng discount. Okay? So magkakaroon kayo ng discount, bibigyan kanila ng discount once na gamitin nyo yung aking voucher code. So sana nakatulong tong vlog ko ngayon. Once again naman, Mindtech PH, thank you and God bless all.